ang maging observation or maging submission ng mga documents or substantial compliant lang. Ang sinabi ni Attorney Wamil is strict compliance kasi pera ng taong bayan itong pinaggagamitan dito sa confidential activities, di ba? So that's why it's important also na yung mga additional attachment pagdating sa pagpa-purchase ng information, tas gagamitin mo gamot or gagamitin mo na reward, tables and chairs. Halimbawa, si Mary Grace Piatos, ang binayad sa kanya ay medisina. Hindi natin alam kung masakitin ba ito si Mary Grace Piatos. So, kailangan may additional na sales invoice para halimbawa, makomply nila na talagang apart from the receipt, ng acknowledgement receipt, merong nagpapatunay na tinanggap nila with the amount of 70,000 in the case of Mary Grace Piatos na gamot ang kanyang tinanggap ay may sales invoice of, let's say, penicillin halimbawa na worth 70,000 pesos. Hindi natin alam, baka may plano si Mary Grace Piatos na magtayo ng butika. No? 70,000 worth of medicine. Kaya strict compliance at hindi substantial compliance ang kailangan ng ICFAO, no? Para ma-determine na tama yung paggamit ng confidential funds. Pero ano po yung initial assessment ng prosecution team when it comes to these names? Are they parang at the very least questionable? Kasi parang kumikita natin, may Andy Lim, di ba? May Miko Harina, ayun po. And also, ilan po yung ARs in total? And how much in total po itong na-release? Lumalabas yung mga ARs, no? Nasa more than 3,000, almost 4,000, 3,800 plus. So, ito yung mga ARs. Pero kagaya nga ng binanggit kanina ng ating counsel for the prosecution, si Attorney Lorna Kapunan, na isa-summarize lang nila. Ang ginamit na lang i-summarize at ilan lamang ang kanilang nilabas dahil it will take time. Kung isipin mo, could you imagine kung kada isang acknowledgement receipt ay ilalantad pa. Anyway, yung iba naman, insofar as the other acknowledgement receipts are concerned, yung for the first quarter, second quarter, and third quarter of 2023, ito naman ay in-stipulate na. Ibig sabihin, hindi na kailangan ipresenta dahil common exhibit na. Ang pinag-uusapan na lamang ngayon o kailangan na lang ipresenta at patunayan yung more than 800 na acknowledgement receipt para sa December 2022. Dagdag ko lang yun yung acknowledgement receipt na sinasabi, no? With dun sa last quarter of 2022, merong 25,606 worth of acknowledgement receipts na hindi sakop doon sa coverage ng last quarter. Ibig sabihin, ang date na lumabas ay 2023, January of 2023. January 2023. A worth of 25,606 na acknowledgement receipts na ang kanyang petsa ay outside doon sa petsa na covered noong last quarter of 2022. Merong 3,200,000 na undated. Ito yung mga acknowledgement receipt, wala silang naka-specify na date, petsa, no? Oo. So yung blanco, na yun yung naging observation nila, no? Na nag-trigger doon sa notice of suspension. But questionable kasi naging ano sila eh. Kaya nga sila inisyuhan ng audit observation memo at ito naman ay hindi naman nila na-justify kaya ang sumunod na notice of suspension. So hindi pa sinasabi yung notice of disallowance na susunod. Magandang hapon po, Isa Umali from DZWB. I-follow up ko lang din po yung question ni Kenneth. Yung pong mga names kasi na lumabas ngayon, medyo bago rin po yung iba, di ba? Kumbaga hindi siya lumabas before. So kayo po ba, nagkaroon din po ba ng efforts to know kung ano yung records nila sa Philippine Statistics Authority? Meron ba silang records ng kapanganakan, kasal, or kamatayan po? Kung maalala po ninyo, nung pong panahon, nung
Committee on Good Government noong 19 Congress, kasama po sila sa mga sinumite namin sa PSA at lumalabas doon sa record halos 70 or 80% ng mga pangalan na sinubmit o ginamit dito sa acknowledgement receipt. Lahat po ay wala pong petsa ng kapanganakan, wala rin petsa ng kamatayan. So lumalabas, sila ay hindi nag-i-exist na tao. So, masasabi po talaga na fictitious itong mga to. Well, hindi pa natin masasabi. Well, pwede natin sabihin ginamit silang pseudonym. 'Di ba? Kasi ginagamit naman daw nila yan sa Intel. Pero ang susunod na magiging tanong dyan, sino yung totoong tao? And, Alam ko yung pseudonyms, no, kasi during the hearing ni Chairman Joel, sinabi naman talaga na doon sa joint circular, kung yung nagkakamali, even if gagamit kayo ng pseudonym to protect the identity of your informant or your asset, ang COA dapat alam nila yung tunay na pangalan nung taong gumagamit ng Miko Harina o yung taong gumagamit ng Andilim o yung taong gumagamit na Sob Liwanag, Mr. Liwanag, halimbawa lang kung mayroong Mr. Liwanag. I mean, these are things that should not be hidden from ICFAO because sila mismo sa kanilang joint circular, it has to be strictly compliant with the joint circular kung lahat ng mga documents that would prove that the utilization of these funds are perfectly well and rightly so implemented. Implemented meaning those people who have received these funds or these amounts are real people, though they may seem to hide in pseudonym for the purpose of protecting their identity, pero not to keep this hidden from ICFAO. Ganito po yan. Meron po mga pseudonym na ginamit. Pero yung mga pangalan po na counterpart nito or yung mga identity, yung true identity, dapat po nakalagay yan sa isang sealed envelope. At sa likod ng sealed envelope may nakalagay confidential. At itong sealed envelope na to, dapat ito nakatago sa vault ng SDO. So kung meron man po itong masasabi natin na true identity, dapat nung hiningi na sa kanila nung COA, ICPAO, dapat sinumiti na nila ito kung na-question yung identity. And second question na lang po, yung susunod po na isasalang sa witness stand, taga-COA din po, ina-expect niyo po ba na mas mapapalalim pa itong issue po doon sa acknowledgement receipts? Meron pa, kumbaga, aasahan na iba pang mga names na susulpot? Well, ayoko na mapangunahan kung anong magiging testigo noon. Pero kung makikita po ninyo kanina, sinabi po ng testigo natin, kasi siya yung previous na state auditor na nag-handle nito. Pero yung kanyang handling ay hanggang notice of suspension. So wala na siya doon sa notice of disallowance at saka di po ba umapila sila sa notice of disallowance. So nagkaroon na ng final ruling ang COA. So wala na po siya noon. So siguro yung po yung mga susunod na magiging salaysay nung susunod na testigo. Well, dadagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Joel. Yung 845 acknowledgement receipts ay base lang doon sa last quarter of 2022. Ngayon, hindi pa natin napag-uusapan yung first quarter of 2023 up to the third quarter of 2023. There's a possibility na may papresenta ang prosecution ng mga pangalan ng mga ARs din. The 845 acknowledgement receipts are just the acknowledgement receipts submitted to ICFAO that covers the last quarter of 2022. So we have yet to discuss about the first quarter and the second quarter and the third quarter. OVP lang yan. Wala pa yung Department of Education. So medyo marami pa po tayong ine-expect na mga acknowledgement receipts na mukhang pareho yung magiging observation ng mga susunod na mga witnesses from COA.
last na lang po pala. Hindi po ba kayo nabibitin? Kasi natapos yung day 11, 2:30 ng hapon. Mas marami pa sanang, kumbaga, lalabas, matatanong tungkol sa witness. Kayo po yung ganitong setup po, hindi po ba kayo nabibitin? Well, siyempre, kailangan intindihin din natin yung ating mga senator judges dahil bukod dito, meron pa silang ibang trabaho, which is yung legislation. So, kanina, sinabi naman po ng ating presiding officer, si Senator Chis Escudero, na 3 o'clock magko-convene na yung Senate as bilang legislative. So, siguro dapat hindi maging hadlang itong impeachment sa trabaho na ginagawa ng ating mga senador. Alright, thank you. Ann, your turn. Sir, good afternoon. Ann Soberano po of Bombo Radio. Sir, hingan ko lang po kayo ng inyong reaksyon. Ano po yung kahalagahan ng pagkakaiba sa pagkakaroon ng confidential funds ng mga naging Vice President kung saan sina dating Vice President Leni Robredo at Jojo Marbinay ay walang appropriations po ng confidential funds habang si Vice President Sara naman ay tanging merong appropriation for confidential funds. Your reaction? Well, dati kasi hindi pa natin nakikita yung ganitong problema. So basically, dati, nung bago nangyari ito, lahat ng mga departamento lumalabas, pwede magkaroon ng confidential fund. Pagka humingi ka, pwede magkaroon. Kahit na ikaw, ang iyong departamento ay walang kinalaman sa intelligence gathering, walang kinalaman sa peace and order, walang kinalaman sa national security. But now, nung nakita natin, nung 19th Congress, na ito pala ay pwedeng maging isang paraan para masabi natin na magkaroon ng ganitong problema, kaya nga po kami nag-propose yung 19th Congress at ngayon ipinasa pa rin po natin na pahigpitan yung pagbibigay ng confidential funds sa piling ahensya at departamento lamang, kung saan ang mga ahensya ng gobyerno o departamento na may kinalaman lamang sa peace and order, na may kinalaman lamang sa national security, ang dapat na pagkalooban nito. So yan po yung aming propose. At isa pa po, ang naging bunga nung hearing namin sa Committee on Good Government ay mas pinahigpit po namin yung mga requirement kung kailan ang isang tao ay dapat maging special disbursing officer. Kasi nakita rin natin na pwede ka pala maging special disbursing officer basta't ikaw ay inappoint ng head ng agency. So ngayon, para maiwasan po yung pagkukuntsabahan, dapat ang gagawing special disbursing officer ay may permanent position na sa ahensya or sa departamento. So yan po yung mga nakapending bills na ngayon po ay nandoon pa sa Kongreso. I think prior to what Congressman Joel has explained to you, nung naging aksyon ng Kongreso pagdating sa paglalatag na mas konkretong guidelines as to the request of the confidential funds, ito sana yung opportunity na ma-appreciate natin that even those agencies that have no direct mandate to help the government in fighting lawless elements or terrorism, it could have been perfect venue na makita natin na po pwede silang sumuporta had the Office of the Vice President or the Department of Education fulfill faithfully in compliance with the joint circular kung paano ginasta ang confidential funds. This was the first time. Maganda sana itong panimula kung naayos na implementa ang confidential funds. Unfortunately, the opposite has spoken what happened. No? It's the opposite that actually we saw. Na ang ICFAO, lumabas sila ng mga ganitong klaseng reports. So, pangalawa, nakita naman din natin doon sa sinubmit ng mga liquidation report na ang Vice President ay siya yung may direct supervision and control dito sa pondo na ito. No? Kaya parati nating sinasabi at ang taong bayan, we need to hear straight from the Vice President the answers regarding the accusation hurled against her, because she affixed her signature
saying that she is there in direct control and supervision of these funds. At unfair naman kay Mr. Fajardo at saka Ms. Acosta, yung na-mention kanina ni Congressman Joel, na sila yung naririnig na pangalan at sila yung possibly na magbibigay ng sagot, not just because they are the pay of these confidential funds, without even looking at the very person who seems to be in control and responsible for the utilization of these public funds. Good afternoon. Milky Rigunan, DCRH. Kong Zia and Kong Joel, sa takbo po ng impeachment trial, hihingin nyo ba yung mga maipipresenta yung mga taong ito na nasa likod ng mga pangalan ni na Mayor Chris Piatos at kung sino-sino pa? Tignan na lang po muna natin kung ano yung magiging takbo netong trial. Kagaya po nung nangyari sa Article 4, may mga testigo po na hindi na po namin tinawag. Nung nakita po namin, pagkatapos po ipresenta yung tatlong testigo, nakita namin sufisyente na, matibay na ang aming ebidensya para na sa ganun ay hindi na mapahaba yung hearing. So dito siyempre gumagawa rin tayo ng paraan na mapaiksi yung presentasyon namin, pero in the same manner na hindi naman magsasuffer yung bigat ng ebidensya na ipipresenta po namin. So dito po, kung makikita po namin, pagkaraan ng pagpipresenta ng ilang testigo, nakita namin ay sufisyente na. Nakuha na po namin yung result na gusto po namin, yung resulta na gusto namin, at nakita namin na matibay na ang aming ebidensya, maaring piliin na lamang po namin yung mga ipipresenta namin na testigo. Sino po kayo mapipili nyo, Kong, na testigo among all the list na nababanggit? Siguro, surprise na lang muna. Pahabol lang po, Kong Joel and Kong Zia. Paano po yung nababanggitin ng lagi ang pangalan ni Attorney Manasa Scarpio? Kasama rin po ba ito sa plano na ipatawag ng prosecution? Salamat. Nasa ibang article po yung kung saan na-mention nga po si Attorney Man Scarpio, hindi po sa confidential funds. Pero again, depende po yan kung anong magiging takbo ng trial na to. May mga reserved witnesses naman, pero hindi naman ibig sabihin na dahil na-mention siya ay diretsa siyang papasupina ng prosecution. So depende po yan sa development po ng trial. At sa Article 2 pa po yan, Ma'am Milky. Alright, thank you, Milky. Let's give way to Joy. Good afternoon po, Kong. Sir, on the rules of evidence, are you going to present po yung 15 boxes of comp records? I-present po lahat yun to establish yung financial irregularities that directly prove an impeachable offense as defined by the Constitution? Well, kanina po ay pumayag na yung kabila, yung defense, na hindi na kailangan ipresenta lahat, isa-isa. So, yan po, nakalagay po yan sa Section 7, Rule 130 ng Rules of Court, summaries. So, dito po, sa rules na to, pinapayagan po na kung iisa lamang po ang gustong ipalabas na resulta, po pwede pong summary na lang ang aming ipipresenta. Kaya nga kung kanina nakita po ninyo, 12 pangalan lamang ang presenta vis-a-vis sa more than 800 na acknowledgement receipt. So, ganun po yung nangyari kanina. In so far as dun sa iba naman po na acknowledgement receipt, ito naman po ay inadapt na rin, in-stipulate na. Ibig sabihin, hindi na sila tumanggi, napatunayan pa at tinatanggap na rin po nila bilang common evidence. Sir, dun sa presentation po kanina dun sa mga pseudonym na sina Miko Harina, Mary Grace Piatos, at saka iba pa po, napansin ko lang po yung stroke ng penmanship is almost the same. Iba-ibang name, pero yung stroke ng penmanship parang isang tao. Kasama po ba yun sa i-establish natin? Well, siguro yun, sa ibang testigo yun. But in so far as yung kanina is concerned, COA pa lamang po ang presenta natin. So, meron pa pong darating dyan, meron pa pong naka-line up sa atin ng mga ibang mga expert witnesses. So, antayin po natin kung sino yung mga expert witnesses
na ipepresenta po natin para ma-establish yung iba naman pong facts dito po sa issue ng confidential fund. Matanong ko lang, sir. Idadagdag ko lang, no? Yung sinabi mong expert, actually, nagkaroon tayo ng hearing doon, sa confirmation hearing. Nagsabi na rin ng NBI, yung expert nitong mga signature specimen, na mukhang iisa yung pumirma doon sa sampling na ginawa ng NBI na mga acknowledgement receipts. Na yun naman yung naging paksa ng kanilang testimonya during the confirmation hearings. Sir, what legal authority funded the release of OBP and DIP with confidential funds under the leadership of BP Sara when appropriation existed in GE in 2022? What made her so special and distinct? Yung iba po kasing office, wala. Pag Pratanela po ba, meron talaga? Normally po kasi ganito po yung budget process. Yung mismong agency o departamento, sila po muna yung gumagawa ng budget. Ipopropose po nila, isasubmit po nila yan sa DBM. So, titignan po ng DBM. Kung allowed naman po, kadalasan po pinagbibigyan. Now, ang tinasabi po nila, ang Kongreso naman, pinayagan yan. Pero alam po ninyo, normally, ang pondo po kasi ng President at ang pondo ng Office of the Vice President, by tradition, yan po ay hindi na masyadong binubusisi out of courtesy. Kasi kung nakalagay po dyan, wala naman pong problema. Ang nagka-problema po naman, hindi naman po yung paglalagay ng pondo. Ang problema po yung paggamit. Dahil yung ginamit po yung pondo na nilagay po dito sa Office of the Vice President, hindi po ito nagamit according sa circular kung saan nakasaad kung paano ito gagamitin. So doon naman po nagiging problema. Wala naman pong problema kung lagyan sila ng pondo. Ang problema po yung paggamit. Parang ganito lamang po yan. Yung iba po kasi, yung ibang mga programa ng gobyerno ay legit naman. Halimbawa, naging issue po, kung naalala po ninyo, yung fertilizer scam. Yung fertilizer pong program, magandang programa po yan ng gobyerno. Wala namang problema dyan eh. Naging problema po yan nung naging ghost yung fertilizer. Ibig sabihin, nilabas yung pera, pero wala naman po talagang fertilizer na nagamit. So, ganon din po dito. Yung confidential fund itself, hindi naman po problema yun eh. Kaya lang po, naging Casper. Ibig sabihin, siya po yung friendly ghost. Hindi po nagamit. Nawawala po yung beneficiary. Hindi po mapatunayan kung sino po yung beneficiary. So, masasabi rin po natin, lumalabas, pwedeng ghost din po to, or po pwede naman na hindi nagamit kung saan dapat gamitin. So, ganun po yun. Dagdagan ko lang, no? Kanina, I was explaining to you na had it been perfectly managed and utilized, it could have been a booster for the office of the Vice President. It could have been, it could have made her as one of the partners of this administration to really pursue elements that destroys peace and order, you know, whatever policies that this administration would like to pursue, to counter, like for example, terrorism. Kasi yun naman ng confidential intelligence funds bubuwagin mo yung hindi magandang elemento. And pag nagre-reflect po yan sa kanilang proposal sa NEP, yung pondo, we assume it and we approach the budget as presented to us with the belief na ito'y will be done yung sinasabing principle of regularity. Kaya nga may ICFAO, kaya may COA, kasi after the fact. Yun po yung sinasabi ni Congressman Joel. Pag na-implement na itong pondo, doon natin malalaman kung tama ba yung paggamit nito at merong bang hindi tama sa pag-implementa nito. Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwanan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng gusto at maayos ayon sa joint circular. Kaya nga po, the more reason for us to hold her to account. Kasi kami nabudol taong bayan ng buong nabudol Pinagkatiwala sa kanya itong confidential fund. For the first time in Philippine history that the Vice President would intervene or would engage the office in fighting lawless elements in our streets. Pero kaso, mali yung paggasta
at the more reason for us to really make her answerable to all these allegations na on the basis of the COA. Ito pinag-usapan natin confidential funds. So meron pong presumption of regularity when we discuss about budget proposal of each agency. And again, secondly, it could have been a perfect opportunity for the Office for the Vice President to really impress the public that she really is fighting lawless elements. But unfortunately, when she was entrusted with these funds, she did not make use of it in order to pursue the agenda of fighting corruption. But doon po napunta kina Miku Harina, doon napunta kay Megri Grace Piatos, doon napunta sa pagbibigay reward sa mga chairs and tables, doon napunta sa pagbibigay reward sa mga medisina na klaro na labag sa joint circular ng COA. All right, thank you. We have the next question, I think. Good afternoon. Since marami nga po tayo nakita mga discrepancies doon sa mga dokumento, especially yung dates, can we say as early as now that the Vice President really misused her confidential funds because of those discrepancies? Nagsisimula pa lang po tayo. Antayin niyo po yung mga magaganda pang parte ng aming presentation. Ako sasabihin ko may misuse on the part of the COA report. Yung last question lang po, since yung mga dokumento permado ni VP Sara, yung liquidation process, according dun sa witness, it was just about dun sa documents, pero inaprubahan din niya yung mismong proseso ng liquidation. So, whatever the explanation of the defense, may pananagutan na si VP Sara since permado nga po niya yung mga dokumento. Well, lumalabas na siya yung nag-authorize, nag-approve sa kaninang mga dokumento. So, siguro yung pananagutan, antayin na lang natin ang ating mga senator judges kung ano ang kanilang magiging interpretation dito. All right, any other question? All right. Ako, tatanungin mo ako. Yeah. Tatanungin mo ako, okay. We talk about, pinag-usapan natin yung confidential funds. According sa COA report, may AOM, nag-trigger ng notice of suspension to the point na nag-trigger to ng notices of disallowance. Meron ng order of restitution despite na nag-appeal na sila. So ito yung mismong the mere fact that she was requested or have been demanded to restitute the amount that is already pananagutan. Now, dito naman sa impeachment trial, what are we discussing here? Betrayal of public trust. Again, going back to the issue, na-entrust sa kanya itong confidential funds, nagawa ba niya? Hindi. Kasi according to the documents that we have seen today, mukhang meron talagang hindi pagsunod sa joint circular ng COA. Which, if we are to translate that in ordinary language, no, sa ating mga common na mga kababayan, na common na tao, meron talagang betrayal na hindi sa kanya, hindi siya napagkatiwalaan itong pondo na ito. All right, next question. Hello po, Lance po from Newswatch Plus. Susugan ko lang po ng konti yung tanong ni Ate Milky kanina. I know it's a matter of strategy kung dun sa pagpe-present ng witnesses, pero yung tanong ko po, sa punto po ito ng paglilitis, naniniwala po ba yung prosecution na kailangan pang ipresenta si Mary Grace Piatos? Because I believe nasa pre-trial order po, isa ito sa inilista niyong testigo. At this point, sir, do you still see the necessity to present her? Gayong may mga nagsasabi naman na PSA records na wala po talaga siyang records, wala siyang civil registry records. Well, it is a matter of, tama ka, it's a matter of legal strategy. Pero kanina, lumalabas, malinaw eh. Malinaw yung mga naipresenta kanina ng ating testigo, malinaw yung mga naging tanong ng ating private prosecutor, si Attorney Lorna Kapunan, at maraming na-establish kanina. So, kung ito'y makakadagdag lamang yung pagpepresenta kay Mary Grace Piatos, kung ito'y makakadagdag lamang ng araw at delay, personally, hindi ko po masasagot kung ano magiging desisyon ng buong team, but ako personally, hindi na kinakailangan.
Personal opinion ko lang. Okay, sir. How about si Kong Zia po? Do you support that na hindi na siya kailangang ipresenta? I speak for them. So whatever is the decision, I will relate to you. So, accurate to say naman po na at this point, hindi pa malinaw kung matutuloy yung presentasyon ni Mary Grace Piatos. Well, hindi ko masasagot po yan. Sa ngayon, wala pa tayo sa puntong yun. Pero sa ngayon, medyo lumilinaw na yung picture. Kasi nakita na naman natin last week nung tayo po ay nagpresenta ng 2 bank. So ang na-establish natin doon, pondo ng taong bayan. Buong 125 sa OBP, 4 na cheque, at yung sa DepEd, 37.5 na i-withdraw in cold cash. Ito ay natanggap ng SDO in the name of Paharda sa DepEd at Jean Acosta sa OBP. O, na-withdraw na yung pera, yung 125 at yung 37.5, ngayon naman, ang pinipresenta naman ngayon kung paano ginamit. So, yun lamang po sa ngayon. Pero ngayon, lumalabas sa presentasyon kanina, may mga discrepancies. And since we're talking about the timeline po, no, para mapabilis yung proseso, may tinitingnan po bang timeline yung prosecution? Kasi as I understand, yung confidential funds, yung may pinakamahabang trial days, can you give us just a timeline kung ngayong buwan po ba target nating matapos na ito? Kasi if i-compute po natin yung 31 trial days, that's not just 1 month. Posibleng 2 buwan, depende po sa takbo ng paglilitis. Yes, kaya nga po sinasabi namin na maaring magbawas kami ng mga testigo kung nakikita naman namin na sapat na yung aming mga naipresenta without sacrificing yung ebidensya, no? Yung bigat ng ebidensya. Kung parehas din naman na ma-achieve namin sa mga ibang testigo na i-present namin, so we might as well bawas na yung ibang testigo na sa tingin namin pwede nang makabawas sa araw ng hearing. Kasi nakita naman ninyo kanina, hindi pa tapos. Pero kumain na tayo ng isang araw. Bukas, hindi rin tayo sigurado kasi meron pang cross-examination. So, baka mamaya, dito pa lang sa isang to, umabot na tayo ng 3 araw. Meron pang isang COA, meron pa tayong archive. Siyempre, meron pa tayo ibang mga testigo. Nandiyan pa nakapila si Jean Acosta, yung SDO. Nakapila pa si Edward Fajarda, and so forth and so on. May PSA pa. So forth and so on. Kaya nga po, kung sino yung mga pwede naming ikat, na ang purpose naman, pare-parehas din lang naman ang maipepresenta, magbabawas po tayo. Nang sa ganon ay makamove na tayo sa next article. Kasi meron pa tayong 2 article. Did I get it correctly po? Target ng prosecution na at least ngayong buwan, ngayong Agosto, matapos yung presentation ng confidential funds. Yes. Alright. Last na po on my end, sir, kasi may lumabas po na Okta Research survey saying that yung 4 in 10 Filipinos, ang pinaka naniniwala silang most serious impeachment charge ay yung bribery or Article 3. Natanong na po namin ito kanina kay Attorney Jay, but we want to hear your comments din po. Ano po yung take ng prosecution dito dun sa sinasabi ng mga mayorya ng mga Pilipino na naniniwalang most serious impeachment charge yung bribery o panunuhol at less serious charge or 10% lang po kasi yung nagsabi na serious yung unexplained wealth and grave threats. Well, sa ngayon, yun ang sinasabi nila. Pero naipresenta ito sa Committee on Justice, nung naglabasan yung malalaking numero, marami sa mga kababayan natin ang nahilo nung nakita yung mga numero. So, sa ngayon kasi, mas madaling intindihin yung bribery. Pero pag lumabas na yung mga bilyon-bilyon na naipresenta doon sa Committee on Justice, sa unexplained wealth, so baaring magbago. But in any event, kami naman kasi tinitingnan namin ito sa mga sa mga mabilis naming maipepresenta. So kung sa tingin namin, siyempre sa ngayon, ang gusto natin maipresenta yung 4 na articles. Pero pag nakita namin, after presenting 2 or 3 articles, solid na yung ating mga ebidensya, pwede na tayong mag-wrap up or i-waive yung 1 o 2 articles. So, depende yan kung ano magiging resulta ng mga o takbo nitong hearing. Kong. Well, dadagdagan ko lang, no, paiba-iba kasi kaya nga periodic yung pag-hold ng survey. Kasi one survey may not
may be different in the other surveys, di ba? Depende yan. Sabi nga ni Kong Joel, minsan nagkakaiba-iba yung appreciation ng mga tao in a particular moment, on a particular circumstance. So, what is important is that nakikita natin na ang taong bayan naintindihan nila na itong mga allegations na to ay serious, that constitutes impeachable offense. And what is important as well is that ang taong bayan ay nakikinig at nakikisubaybay at nagmamasid doon sa napag-uusapan dito sa korte. In fact, to me, if you ask me, whatever are the preference